Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mayong adlaw, Deb. Andito tayo ngayon sa ating Ozone Med Wellness Clinic dito sa Bacolod. And you know what, Deb? Lahat ng mga pasyente from Panay Island and Negros Island, dito sila pumupunta at lahat ng ating mga pasyente ay talagang nandito sa puso namin to help them na matulungan sila sa kanilang mga karamdaman. Yes, at sa ating mga kababayang Ilonggo, maayong adlaw sa inyong tanan. Ito ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcomes. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Ozone po will help, no? So Right. pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction ng inflammation. Ito yung magsasabi sa katawan natin na, merong problema, merong pamamagaba, merong pang nasira sa katawan. Kada episode ang ihatod kaninyo ang mga impormasyon mahitungod sa mga sakit. Pero dili lang ni para sa mga may sakit. Hasta usab kamo nga nagtan-aw mga walay sakit o dili ganahan magkasakit. Ang nagbigay po sa akin ng lakas ng loob talaga yung anak ko na sinabi yung mami, huwag kang umiyak, galing ka. Nagagamot na yan. Sobrang natakot talaga ako. First time sa buong buhay ko na naranasan ko lahat ng ganung laboratory. So natakot ako. Pero nandun din naman yung faith kay God na talagang lahat yun pagdadaanan ko dahil yun yung plano niya at talagang pagdadaanan ko yun. Pero nandyan siya para tulungan ako. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Nakakabigla din, ano? Lalo na, bata pa yung anak ko. Ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. Sabi sa akin, Sir, i-admit ka na namin. Sa mga nanonood ngayon sa online at local channel ng CCTN, ako po si Deborah. Mayong adlaw, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga nagtanaw sa online. Kini si Jray and you are watching New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk Season 3. You know, Kuya Jure, here in Ozone Med Wellness Clinic, we are in the mission of educating our patients, not just about health and wellness, but also about other modalities of treatment. At nangyari na nga ang ating Ozone Med Caravan sa Iloilo, Kuya Jure. Oh, ikaw ang nag-host. Si Deborah po ang nag-host ng ating caravan sa Iloilo City. Anong pakiramdam na nakita mo yung ating mga kababayang Ilonggo na nag-attend sa ating caravan? Ayun na nga, Kuya Jure. Ang daming gustong-gusto na matuto kung paano magbago ng lifestyle at mas maging healthier, di ba? At mas may mga May questions ba? Oo, may mga curious na mga pasyente. Ano mga questions? About thyroid cancer, kung paano matutulungan ba sila ng ozone therapy. At ang ating mga doctors, naku, napakaganda ng lectures nila dahil ang daming benefits ng ozone therapy at na-explain nila kung paano ito makakatulong sa mga may ganong sakit. Wow! Natupad na rin ang aming advocacy no na iikot kami sa lahat po ng dako sa Philippines para po ibahagi namin sa inyo yung aming advocacy to educate every Filipinos tungkol sa cancer and the treatment of cancer. At you know what, Deb? Itong ating programang ito, no, hindi lang to para sa ating mga nanonood ngayon, kundi sa buong Pilipinas po na nanonood sa amin ngayon, nasa Visayas o Mindanao man kayo, itong lahat ay para sa inyo dahil dito sa Ozone Med, ino-offer namin ang pinakabago at pinaka-high-tech na treatment ngayon, which is ozone therapy. At gustong-gusto namin na matutunan ninyo itong lahat para sa inyo, mga may sakit, walang sakit, at ayaw magkasakit. Tama ka dyan, Kuya Jure. At sa programa pong ito, sasagutin rin ng mga doctors from Ozone Med Cebu, Ozone Med Davao, at Ozone Med Bacolod City ang mga commonly and frequently questions
about your health and your lifestyle. Kini nga programa para sa mga may edad man o sa mga batanon tungod kay kini impormasyon nga makatabang ninyo kung unsay angay buhaton kung naamoy gibati nga sakit. Karon kay season 3 Deb, unsa man ang angay atangan abangan ng mga viewers natin ngayon sa season 3. Naku, Kuya Juray, mas exciting ang season Wow. 3 natin dahil may magko-collaborate ang ating mga doctors. Ayan. Ang ating mga doctors from Cebu, from Davao at Bacolod City at pag-uusapan po nila ang mga relevant health concerns like risk of cancer, metastasis, lifestyle changes, at syempre, ang power of nutrition. Ayan, mas marami din silang matututunan about the benefits of ozone therapy. Naku, Kuya Juray, exciting talaga. At proven ito at tested na ng ating mga pasyente. Tama ka dyan, Deb. And we have thousands of patients sa lahat ng branches natin dito sa Philippines. Thousands of patients. Ibig sabihin, ang dami na nating na-reach out mula sa pinakamaliit na isla, pinakamaliit na probinsya or barangay, nasa atin na. And kini nga programa no, punong-puno sa informasyon, punong-puno sa mga kaalaman na among yatagana para ninyo. Usa, ayaw mo ug bagbalin og channel, i-share ni ko kamo nagtan-aw karon. Tawagan ang inyong mga silingan, inyong mga asawa, inyong mga anak, sabay-sabay kayong manood sa topic na ito. Yes, at kasama ang medical director ng OzoMed Wellness Clinic na breast cancer overcomer for 18 years na si Dr. Rio Barales. Maayong adlaw mga doctors. Good day, everyone. We are here in Bacolod branch of OzoMed Wellness Clinic. And with me is Dr. Paul Tango, our physician in charge here in Bacolod branch in OzoMed. Okay, so we have another episode of New Start Talk. And let's greet muna ang ating audience, Dr. Paul. Hello, everybody. I'm happy to be back with Dr. Rio for today's session on New Start Talk. Yes. Ano na nga ang ating bagong topic natin sa episode na to, Doktora? Ang bagong topic natin is about toxins all around us, and it can cause a lot of harm and even cancer. Yes. Alam niyo po, marami po kasing nagtatanong, anong nagiging cause ng cancer, no? In our book, in the medical book, still under nakalagay doon, unknown pa rin ang cause. But of course, the evolution of the research and write-ups about the factors, no, that causes that cancer, and ito po ang topic natin ngayong araw na ito. And through our research sa pangunguna din ni Dr. Pauline, kaya makinig po kayo, be ready with your notes and your ears for the listening so that you will learn from this episode. So, umpisa natin, Doktora, no? Yes. Kasi marami mga chisem-chisem, mga myth about ito ba nagkukos ng cancer, Doktora? Lagi kasi tanong ng mga ating mga pasyente, ano yung mga factor na to na ginagawa ko to, itong mga kinakain ko, Doktora, nakakakos ba ito? Through our getting the history of our patients before we, thoroughly assess them and give them the plan of treatment, ito yung mga tinatanong nila, no? Kaya pag-usapan natin, okay? So, meron ka bang ma-share sa mga factors na to? Well, actually, because as you mentioned, walang definite na cause na ma-pinpoint, pero there are risk factors. Yes. So, what is a risk factor? Kung Yun. tatanungin ng mga pasyente. Yun, ang mga risk factor po, these are some of the chances, no, na predisposing a certain patient having the cause of magkaroon ng cancer, no. It could be their own yung lifestyle nila, no. At yun nga, pag i-detail natin na pag-uusapan natin na yun. Sometimes pagka may mga predisposing habits tayo na akala mo ordinary lang na ginagawa natin sa everyday lives natin. But pile ng pile lahat yun, ano? Pagka hindi natin na-correct, and then, ayun na, nagkakaroon na ng mga changes in the molecules,
in particular with the molecular level ng mga cells natin. No? Kaya napakaganda. Sana mag-stay po kayong mabuti at malaman ninyo yung mga factors na to that would cause this cancer. Although there are some risk factors that cannot be changed. For Mhm. example, yung age ng isang Yes. tao. The older you get, the more chances that you will develop cancer. Mhm. However, right now, nakikita natin even kids, even teenagers have cancer. Mhm. Yung isang hindi din na ma-change na factor is yung genes. Because Yes. you get it from your ninuno, yung ancestors. Some genes are really being carried down. Yeah, yun yung parang pamana, no? Mga Mm. inherited genes. In particular kasi, kaya minsan nasasabi nila, are there also some of your family having cancer, no? What are those type of cancer na laging nakikita natin sa ating pamilya? Kaya that's why there are some genes that being damaged because of this. The family are really very exposed to this kind of habits or these kinds of lifestyle, no? At saka mga other factors pa, like yung mga habits ng kung madalas nag-iinom or kaya naninigarilyo, no? At yung mga, some of them are very fond of exposing themselves to the sun. Yung mga sunbathing, hindi naman, sa ating mga black collar, hindi tayo masyado doon sa melanoma, no? Pero for some skin cancer like those, too much exposure to the sun, yung iba nga, konting minutes lang pero it causes cancer na rin sa skin nila, no? Especially mga Caucasian, mga mapuputi. Pero sa mga black ang color, baliwala sa kanila yung sun exposure kahit matagal sila. Okay, so yung isang risk factor din is being overweight, yes. having excessive body weight, and fat cells attract cancer. And Yeah. also, another modifiable na risk factor is if you're not active. So, Yeah. we have to be having an active lifestyle. Oo nga, ayan. Kanina, sinabi din natin, if you are not also very choosy sa mga kinakain natin, no? Especially mga street food. Naalala ko noon, nasa medical, kami, may pinupuntahan kami dun sa dagat-dagatan, doktor. Pagkatapos ng aming duty dun sa health center, bilihan na ng bola-bola, tusok-tusok na sila. And some of us developed the hepatitis. Kaya, ayun, okay? So, again, if you are not really very, keen in choosing what you are taking in, that sometimes really nagpa-pile up yon, yung mga toxin na yon, no, in our body, and it causes a lot of damage to our cells. Other risk factors would be getting exposed to viruses, bacteria, or parasites, and also when you come in contact, like radiation and chemicals. Yes, At saka yung exposure mo sa mga fumes. Oo No? nga. Talaga, yung mga nai-inhale natin. Like yung too much spraying of the hair, no? That's And true. then too much coloring of the hair, yan, may mga chemicals yan kaya naa-absorb yan sa scalp natin. Kaya very keen din tayo kung ano yung mga pinapahid natin. That's why here in OzoMed, we educate our patient of what to use, no? In particular, talaga na little later, i-detail natin yung mga carcinogen items or carcinogen na mga foods, no? Na nagkakos ng cancer later on. Okay. There is a question actually from lay people. Can injuries cause cancer? Actually, ang cancer, lahat naman tayo may cancer cells, Doktor. So, every one of us has cancer cells. And if our immune system is talagang very weak, no matter yung mga exposure mo lang dyan, talagang magkakaroon ka na ng ganong factors. But, of course,
these are just some of the risk factor also, yung trauma. Kung may sometimes trauma or injuries, per se, also add up. Pero kasi minsan, nandun na talaga yung cancer cells. Kaya lang, nag-iintay lang siya ng inactiveness mo. Kung hindi ka rin yung mga activity mo, ganun na lang ka-passive, hindi ka active, and then adds up yan. No? So, it does not necessarily causes the injury causes the cancer, but because there are some factors na beforehand, kaya na ano rin natin, it add-ons to the trauma, no? Yung pagkakaroon niya ng development ng cancer. Yes. Yes, like a couple of weeks back, may patient ako na may osteosarcoma, cancer of the bone, from the bone, soft tissue. Tapos apparently, he hit, nabunggo daw yung paa niya sa table. And then, nung nag-biopsy, lalo daw lumaki. So again, there's history of trauma. Although research have said na hindi daw dahil sa trauma, tama nga sabi mo, baka andyan na talaga yung cancer cells. Tapos because na-traumatized or even nadagdagan ng like yung biopsy, kaya lumaki. Yeah, by the way, these are invasive procedure also, but it's also part of the confirmation whether the patient has cancer or not, no? Kaya lang talagang sometimes hindi mo masasabi na because of that injury, nagkaroon siya ng cancer. But truly, there is another factor na nandun na yon, and then nag-add on pa din yung trauma. So, not necessarily those injuries or mga falls natin or broken bones would cause the cancer per se. Well, yung isang question naman is, can we bring cancer to ourselves by our personality or yung emotions natin? Oo, katulad ko. Sometimes mga stress of the mind, you know? Stress of the mind, sometimes yung mga madadalas yan, yung mga talagang nag-worry, nag-a-anxious of anything, wala naman dapat ika-anxious, but it's all, again, yung personality of how you deal with those stress or how you deal with all of those stressors in life. Sabi nga ni Pastor sa atin, welcome to life, but how you deal with it also helps you get out of that situation. I know of a Christian na while she was taking care of her mother na may dementia, she herself developed cancer. Yeah. So, we cannot totally say na hindi related ang stress, no? Because stress really decrease our immune system also. Right. Diba? Yeah. So, yun, no? So which comes to the question na, can stress cause cancer? Yun, yung isang question naman. Can stress cause cancer? Yeah. Oo nga. Talagang nakakaano rin. And there is scientific basis about it, no? Yun, that would cause that person to have cancer. Ako naman na magtatanong sa iyo, Doktor. Kanina pinag-uusapan natin yung stress. Maraming mga stressor sa buhay natin. Stress sa mind, stress sa heart. Sabi nga gano'n na pag stress din sa bulsa, yan, ang pinaka-ano talaga, no? Financially, all of us need that. But of course, as we, deal with it and how you deal with it, again, doon ka, how you overcome all of those stressors, no? Kaya, yeah. We have to keep on reminding ourselves that God is in control. Yeah. He is sovereign. And yun, with that question, can stress cause cancer? No? Although research have said that may link ba sa personality, sa attitude, sa stress and cancer. And it's known that may link siya sa immune system. And because the immune system
is low, hindi niya maagapan yung mga cancer cells, di ba? So although ang stand nila is there's no clear evidence that the person's stress level affect their risk. Yun daw according to the studies, but we see so many stressed out people developing cancer. Right. Marami pa rin. Ano? Kaya minsan, yung personality mo, yung attitude mo sa pagtanggap nun. I remember my mom when she's visiting me and I got the diagnosis already, sabi ng mother ko, ang dami naman dyan masasamang tao, bakit hindi na lang sila ang nagkaroon ng cancer? I remember her telling me na just to, comfort me, kasi umiyak din ako when I received the diagnosis, and I said, maybe God has a purpose for everyone, and yun na nga, no? You just have to be silent and be at peace and ask the Lord the purpose of why you are in that situation, and then reevaluate, no? Para ka nagre-retreat talaga, no? Nakakapagtaka nga, no? Kasi minsan yung mga street people, kita mo naman talagang out of their mga schizophrenia na nakikita natin sa mental hospital. Talagang nakakaawa din naman, may mental may mental health issues tapos may cancer pa rin, And mostly mayroon din na nagde-develop ng medyo talagang fatal cancer. Yes. So, mag-break muna tayo sa ating pagbabalik. Medyo Pag-usapan natin, does sugar feed cancer? Ayun. We will be back after this break. Amen. Back to you, Deb and Jeray. Thank you sa ating mga doctors. Babalikan po natin sila in a while. Ayan, Kuya Juray, kwentong OzoMed naman tayo. Okay. Since ikaw ang nakakapag-interview ng ating mga pasyente, marami ka nang nahirinig na mga healing testimonies. Anong pakiramdam tuwing kinikwento nila ang journey nila sa'yo? Actually, Deb, isa talagang malaking blessing sa atin na tayo mismo, first hand, naririnig natin yung paano sila nagsimula nung na-diagnose hanggang pumunta ng clinic, hanggang gumaling. At isang malaking blessing sa amin po dito sa OzoMed na itong mga pasyenteng ito, dati po nawalan po talaga sila ng pag-asa. So nawadaan silang paglaom until nung maarira sila diri sa among clinic, nakakat on sila kung unsay dapat kainin, yung ano dapat nilang kakainin, ano yung lifestyle na dapat nilang sundin. At glory to God. Sa lahat po sa Panginoon po, nakita natin na natulungan sila, not just them, not just the patient, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Tama ka dyan, Kuya Juray. Naku, ang dami na po talaga naming narinig na mga healing testimonies from our patients. At na-inspire ang iba pong naming mga pasyente dito sa OzoMed Wellness. Yes, tama. At every time nga po na nakakarinig kami ng healing testimonies, nakikita namin yung saya at panatag sa loob ng mga pasyente tuwing nagpapasalamat sila sa Diyos. Wow. At ikaw naman din, di ba, nag-i-interview ka rin ng mga pasyente, no? So, masaya ba? Paano ba nila na share sa'yo na, syempre, kung ikaw nga sabi nila past is past, pero kung nire-recall nila sa'yo yung mga pagdaanan nila, anong pakiramdam, anong nakikita mo sa mga mata nila? Hope ba? Oo, grabe, nakikita ko, the Lord is in control. Sa buhay ng tao, kahit anong pagsubok na gawin ng Diyos, ang importante is your faith is rare. So, Very good. yun talaga yung tumatak sa utak ko. Di lang pala yung sila nakashare sa ating mga audience, tayo mismo, no, na mga Tama. taga-OzoMed nakishare. And you know what? That is all about the healing journey and healing stories na aming sinishare sa inyo. Lahat po sila nagsimula sa nawalan ng pag-asa, nalungkot, nalugmok, nagkautang-utang, pero po sa tulong po ng ating ozone therapy at sa mga program na meron po tayo at sa iba pang treatment na meron pa tayo, makikita po natin na sila po ay living testimonies ng pag-asa at may kagalingan sa Panginoon. Panoorin po natin ang isa na namang healing story. Ultrasound ako, lalong dumami yung buko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Kaya lang, siyempre, inano ko ng, inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His I'm healed.
Kaya yun yung pinangawakan ko. Ako po si Aurita Agnasan, 56 years old, taga Pinagbuhatan, Pasig. Na-diagnose po ako ng ovarian cancer stage 2. Nagkaroon ako ng spotting, konti lang naman. January, February hanggang sa April, nagtry ako ng ibang mga herbal. Hindi siya umubra. Nung nagpa-ultrasound ako, lalong dumami yung buko, lalo siyang lumaki. Nagpa-consult na ako sa OB. Ngayon, nagpa-ultrasound ako, tinignan ng OB. Pina-upsmear nga ako, sabi niya. Nung nagpa-upsmear, nag-positive sa squamous cell carcinoma. Sabi niya, cervical cancer daw. Sabi niya, i-refer kita kasi hindi naman yung pwedeng operahin. Naku po! Ito yung pinaka-darkest moment of my life. Talaga, naku, feeling ko noon, kukunin na ako ni Lord. Katapusan ko. Ang feeling ko noon, parang kukunin na ako eh. Nung nalaman ng asawa ko na sila, parang hindi pumasok sa isip nila yung ganung kamatayan. Pero doon sa may katawan, parang pumapasok yun, hindi mo maalis yun eh. Kaya lang, siyempre, inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Kaya yun yung pinangawakan ko. Hindi mo na ako nagpunta ng onko. Kasi nagbabrowse na ako lagi nun sa Facebook. Nung nakita ko nga yung Ozone, na mayroon pa palang choice na iba pang gamutan na po pwede sa akin. Kaya tinry ko yung Ozone. Pero pinapanood ko na yon, mga cancer nag-Ozone, nilalagyan ng mga ganon. Inalam ko na, tinawagan ko yung Angono branch. Nakausap ko si Ma'am Jessica. Nung araw na yun, maagang-maagang na ako nagpunta. Tapos yun nga, sa akin yung doktora na purpose. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Tapos nung naka 4 months na ako nun nagpa-consult tuloy ako sa nagpunta na ako ng onko. Inaiin niya ako. Sabi niya, ulitin mo ulit ultrasound. Kasi gusto niya makita yung mga kulani, mga nodules. Kasi wala siya makita kasing nodules. Kaya nagtataka din siya. Di pinaulit ko uli dun sa kaibigan niyang sonologist. Tapos yun nga, nakita niya uli. Wala talagang mga nodules na hinahanap niya, wala. Sabi niya, pwede kita operahan. Operahan na lang kita. Kaya nung narinig kong pwede na ako operahan, pwede ako operahan, o sige, Dok, sige, operahan kita. Teka lang, hindi pa ngayon. Magpaano ka muna, clearance. Hindi naman agad-agad na pwede kita operahan. Magpa-clearance ka muna. At yun nga, nagpa-clearance ako. Nung naoperahan na ako, after 1 month, bumalik uli ako dito. Pero sinabi sa akin ng onko ko na kailangan mong magpa-chemo. Sabi ko, Dok, ayaw mo pong magpa-chemo. Sabi niya, Mrs. Agnasan, need mong magpa-chemo kasi bata ka pa naman, kayang-kaya mo yan. Walang mangyayari sa'yo. Walang side effect yan o hindi ka magsusunod. Dok, bakit isip ko lang, bakit yung mga napapanood ko, unang salang pa lang ng chemo, tsaka pangalawa, nanlalambot na. Naku, Dok, di ko kakayanin yung hilo nga lang, mahina na ako eh. Yung pa kayang hindi ka makakain. Naku po naman. Tapos makikita mo, malalagas ang buhok mo. Di ba, crowning glory ng babae, ang buhok niya, pag ilaga. Kaya sabi ko, Dok, sige, pag-iisipan ko na lang. Kaya tuloy-tuloy ko na yung Ozone. Kasi nung naka-20 visit ako, 20, di ba? 20, biglang nawala yung pain. Kasi masakit yung puso, kasi dugo siya, di ba? Tapos nung naka-20 session na ako, nawala yung pain, tsaka yung pagdurog, nawala. Na siya, yung nalis. Konti na lang. Kaya doon ako na-amaze. Sabi ko,
Ang galing. Naka-20 pa lang ako noon nawala yung ano. Tsaka sumigla ako. Before, naka-ano na lang ako. Naka-bed, ridden. Yung hindi ako tumatayo kasi nga yung dugo nga. Yung dugo kasi ganun siya. Oh. Kaya nung nakapag-ukusan ako nung naka-20 session, unti-unti nawawala yung pain. Nakaano uli ako, nakapagluto uli ako, nakakalabas na uli ako. Tapos naganahan na ako uling kumain kasi dati na ano ako yung parang pagod. Nakakapag kilos-kilos ako, nakapunta ako ng tindahan, nakapaglakad-lakad ako sa labas. Kaya yun yung pinangawakan ko. Siyempre, at saka yung sa tulong ng Ozone din, di ba? At saka natural to eh. Galing sa Diyos yung hininga, yung ano niya, yung, di ba yung oxygen? Sa kanyang galing likha niya yan eh. Ano siya talaga eh, di ba? Ngabe, sa umpisa pa lang, sa 1 Jan 1, di ba? 1 Jan 1 na from the beginning, di ba God created? At yung kagalingan ko, nag-provide siya ng lamb para ipako sa krus. At doon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, at tayo pinagaling sa ating karamdaman. We're back. We're discussing about the toxin around us. And with me still with Dr. Pauline Tango. Okay, so let's talk about yung ating nahuling pag-uusap, Doktora. Again, ako, ito ang paborito ng marami. Mga about the sugary. Okay, let's talk about it. Does sugar feed the cancer cells? According to studies, sugar intake has not been shown to increase the risk of getting cancer or having cancer spread or having it get worse. Pero, there's a pero. Yes. Sugars and sugar-sweetened drinks, they add a lot of calories sa diet natin. And with the weight gain, ito yung weight gain, that is the one that is linked to cancer. Yun ang culprit. Yeah, because you know, the overweight yung and obesity. sugar nasa mga pagkain yun, hindi lang talaga na sugar, pero in the pizza, in the donuts, in the cakes, and tataba yung tao, yung obesity, yun ang link to cancer. Oo nga. Kaya talagang meron tayong advices dyan sa diet na yan eh. Kaya hindi mo natin pwede sabihin na, sige, magkakain ka na ng gusto mong kainin. Okay? So, being, really wanting the craving of having the sugar intake and too much sugar intake causes the increase in our weights and even to the pathological obesity. Yun na yun. At maraming ganon, talagang tataba din yung mga cancer cells na yan. Okay? Correct. Yeah. So, we really have to be keen in advising our patient to cut down talaga as much as possible. Especially when you are diagnosed to have cancer, really cut down the sugar intake of every person. Usually, meron po kami mga binibigay na sample menu of what to take. Medyo talaga. Is there also a measurement when you wanted to the sugar in the fruits is even more natural, no? But again, there is also a portion. Hindi naman too much din kasi it causes also shoot up, especially pag kami diabetic, shoot up ang kanilang blood sugar. That's true. And in fact, being overweight and obese or obese, they increase the risk for 13 different
types of cancer. Ayan, ako, ano nga yung mga cancers na yan? Pag Dami, no? obesity ka na. Oo. Right. Number For one one, dyan ay breast cancer. I remember I'm really overweight at that time. I was 75. 75 Yeah, kilos. 75 kilogram. No, Breast when I had the cancer. breast cancer, and then bumaba yun hanggang nag-56 na ako. And I intend to retain it until 61 lang sana kasi 5'4" ako eh. So I have to maintain my weight to 61 kilogram or below hanggang 56. Yun ang pinakang ideal ko. Okay? Pagka tumataas talagang kailangan mag-cut down ka na. Well, not only breast, but colon cancer, Right. colorectal cancer, Yan, oo. associated with obesity also, and even the hardest, yung tatlong hardest to treat. Right. Ako, ano nga yan? Pancreatic. Yes, esophageal and gallbladder. Ayan, ang mga Oo. very, talaga lethal. Oo. Ang hirap Fatal. na. Fatal. Pero talaga, meron tayong mga pancreatic cancer dito. Still thriving, again, we've been seeing a lot of the miracle transformation of every molecule once they are subjected to the ozone therapy. Yes, thanks be to God. Thanks be to The God. Lord What a really privilege. uses Okay, what a ozone. privilege that we are seeing these changes in the patients' lives, no? So we Ano pa yung mga mentioned yon, about ng mga yung womb? Uterus nila. Uterine Uterine. and ovarian. Ovarian. Naku, Ovarian. isa pa rin Mga na pangbabae. yan eh. Oo. Breast babae din. Oo. Yung, Somehow, uterine. we also check, pagka kunyari may breast cancer ka, we also check about the reproductive part ng female, no? Kaya magkasama lagi yan eh. That makes what the woman is, yung kanilang playground. Yeah. Okay, so even kidney and liver also, no? Natutuwa tayo talaga. Nakikita natin different types of cancer. Kung paano din sila nagkakaroon ng improvement. Okay, so hayaan nyo po mapaglingkuran po namin kayo at makita din ito, no, yung mga changes na to sa inyo pong sitwasyon right now, no. For those of you, may mga cases din po kami, mga brain cancer, mga brain tumors, no, na nagkakaroon po ng improvement, nagkakaroon po ng magandang good prognosis. So, alik po kayo dito sa ating at maranasan nyo po, may experience nyo po yung what ozone therapy would do to you, okay? Yes. Included din yung myeloma, meningioma, and thyroid. Naku, myeloma talaga mga associated with obesity. Oo. No? Kaya, yung mga overweight, tingnan nyo na po ang inyong watch your weight. Nang wag mauwi sa anumang mga disorders na yan, especially yung mga blood disorders, medyo talagang napakahirap talagang number one na niyan, talagang isasubject po kayo talaga sa chemotherapy. But mind you, the ozone therapy can be a complementary treatment, no? For those of you undergoing chemotherapy, radiation, or other conventional treatment, the ozone therapy could be a complementary, an adjunct, so that all of those na nararamdaman po ninyo na mga complication would be swabe lang, no? Hindi po ganun ka-severe, hindi ganun ka-toxic yung effect, okay? So when you have combined it with the ozone therapy. Okay, so yun ang mga factor, no? Overweight and obesity. Okay, so what are those effect ng mga fat cells na yan? Kasi overweight ka, siyempre, yung layer ng fat mo talagang kitang-kita yan, lalo na dito sa bilbil niyan. Lumalaki at lumalapad yung layer na yan eh.
I do liposuction, kaya ginagawa namin pag ni-liposuction yan, dinidisrupt mo yung layer of fats, no? And the principle behind it, nagla-lipolysis yung fats na yon, and then we suck those fats, no? Ayun naman, nagfa-flatten naman siya. Pero pag may cancer ka, those procedure, you cannot do that. So what you would do is really help those who are overweight in a natural way, no? Ano mga Walang shortcut. walang shortcut eh. May mga factors din bakit nagkakaganon, ano, yung mga fat cells na yun. Ano yung effect nun? Well, people are asking, how can overweight and obesity cause cancer? Because actually, yung extra fat in the body doesn't just sit there. These fats actually send signals to the rest of the body. And they tell our cells sa body natin to divide more often, which can lead to cancer. So, yung mga signal, doktora, no, that are released by the fat cells can affect growth hormones. So, too much body fat can cause the levels of growth hormone to rise, and it tells the cells to divide more often, and this raises the cancer cells that they will develop. And secondly is inflammation. So the immune cells, they go out to areas of body where there are lots of fat cells. And this can lead to inflammation and causes, again, the cells to divide quicker. So again, cancer. And lastly, yung sex hormones. After the menopause, fat cells produce the hormone estrogen. And this hormone can make cells in the breast and the uterus to divide more often. And again, increase of risk. So yun ang reason. Growth hormone, inflammation, tsaka sex hormones. Right, kasi nagpo-produce sila ng estrogen. Ito naman ang tanong ko sa iyo, doktora. Because people are asking, is cancer contagious? Naku, hindi naman. Hindi ibig sabihin may cancer ka, much more pa nga, kailangan kasama natin ng mga may cancer patient, ha? Kung kayo may kamag-anak na cancer, wag niyo po silang iwanan. Pag kayo po'y dumalaw sa kanila, ipag-pray niyo po sila. That's a big support that you can give to our patient, to your relatives who have been suffering from cancer, no? Hindi po siya contagious na hawakan mo sila, mahahawa ka na. Okay? Instead, you hug them with love, no? Hug them with compassion, that you give the sympathy and empathy for them, that you love them, that you will never leave them. Kasi I remember, may kasabay ako noon, doktora, no? She's a Filipina, married to a white person. Nung malaman may diagnosis na siya, iniwanan pa nga siya. Hindi wala na maghahatid sa kanya sa ospital. Napakahirap po talaga, mga kapatid, mga kababayan, no? Huwag niyo pong pabayaan. Kaya dito po, talagang pinapalakpakan po namin. Once na nakarating ang pasyente, kasama po yung mga kamag-anak, nagpapasalamat din po kami doon sa mga kamag-anak na nagdadala ng mga pasyente dito at nagsusupport sila, no? Kanina may nakausap ako, she's a daughter, no? Really taking care of her mom who have a cervical cancer. And ngayon, siya naman na nagkaroon, pero a little, lang naman, myoma, no? So, it's a benign. But of course, I told her to take care of herself too, para hindi umuwi yun sa mas pangit na sitwasyon. But I give her comfort, like, because you are also supporting your mom and you have a reward, no? Sabi ng Bible, when you honor your parent, there is a promise on that. Ano yung promise ni Lord? Long life. Kaya ang reward mo, long life, a healthy life too. So you start taking care of your body na rin ngayon. Kaya, right? Yung question mo, it's not contagious po. Okay? So in fact, dagdagan pa po natin ang ating presensya, ang ating pagdalaw, ang ating pagpipray sa mga may sakit po. Okay, so may isa pa pong tanong sa iyo naman, doktora, nai-inherit ba? Namamana ba ang cancer? Well, sometimes some cancers run in the families. However, in some cases, or should I say most cases, it's because the family members, they share certain behaviors or lifestyle. Right. So for example,
yung father nagsusmoke. Mhm. So the kids would follow. Or some fathers, they encourage their children to drink alcohol, no? So naging kasanayan na when there are salo-salo that they take alcohol. So kaya the children or the sons also or daughters would also follow the footsteps or lifestyle. And cancer risk actually might also be affected by other factors. Again, yung obesity, it runs in the family. It runs Yeah. the family. And in fact, in our family, a lot of our family members are on the heavy side. And it's really intentional that you have to adapt certain lifestyle so that you won't go or follow the trend in the family. Right. Yes. Medyo magdi-deviate ka na kung alam mo na yung mga Correct. factors na to. Kaya pakikinig nyo po ngayon. Tandaan nyo po ito, no? So, number 1 talaga na ingatan natin ang ating mga weights, no? Kaya bantayan po natin yan. Bakit tayo lumalaki? Nagiging lumba-lumba. Ayun ang mga magiging risk factors po natin. Kaya wag sana po ma-develop yung mga factors na yan to develop the cancer cells in your body. Okay. Although may gene din na in-inherit. Oo. Kasi meron yun nga din. yun, nagkakaroon ng changes, yun yung mutation. Mutation of the gene na hindi mo maintindihan. Bakit nag-mutate siya ng ganong kabilis? Again, talagang hihingin mo ang grace kay Lord, ano? Lord, take control of every changes in my gene. And we're very strong with that. Yung declaration of what you are saying and what you are praying for. Importante din po yun na dinideclare natin what you wanted to happen to your body. Okay? So, isa po yun na mga information and part of our approaches po sa mga pasyente po namin dito sa Ozone Med. Okay? So, pag-usapan naman natin, ano itong mga carcinogens na to, Doktora? Kanina pa tayo nag-uusap. Ano mga carcinogens na yan? Okay? What are those carcinogens? And what is carcinogen per se? Well, some people, they are asking, ano ba yung carcinogen? They're actually substances and exposures that can lead to cancer. Right. Yun ang tinatawag natin na carcinogens. So there are a lot of people that have wrong notion, but the American Cancer Society, they are not the one that determine if something causes cancer. But there are respected organizations that help with this. So kung nalibel na ito ay carcinogen, it means that it has been researched extensively by the dalubhasa na sigurado talaga to, may evidence talaga that it can cause cancer. Right. Yung mga research and process of research, no? And the clinical studies. That's why. Yes. In fact, tinatatakan na talaga may tatak carcinogen. na carcinogen. So, it's a result sa, as you mentioned, change sa DNA, yung genetic na blueprint, and these changes may be inherited by our parents, or it can be due to outside exposure or environmental factors. Di ba nag-mention ka, Doktora, about lifestyle? Right. Oo, yan. Pag mga mahilig sa smoking, drinking, nandun na lahat ng mga habits, ay talagang predisposed sila. May mga rin kami na sabi nga ganun, yun yung maybe we could link that to the mutation of the DNA, no? There are some na talagang manginginom pero hindi din sila nagkakaroon ng liver disease. True. All throughout their lives. All throughout their lives, talagang drinking, yun na ata yung pang-almusal nila. Again, these are all linked to the mutation of the gene. Or there are smokers. Ang tagal na. Yung premier, Deng Xiaoping, 90s na, nagsusmoke, wala naman nangyari. Okay, so again, ako, tatatak ko na lang talaga yung grace ni Lord sa kanilang buhay. But for all of you have not have the cancer or diagnosis yet, please, 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 take care of your body.
Start taking care of your body. This body is the temple of the Lord, no? Kaya binigay po to ni Lord, we have to take care of it, no? And to the max, sana ang gagawin natin. Huwag natin pong pabayaan ito. Okay? So there are also other connection ng cancer, no? Sa mga workplace natin. Are we in an environment? Toxic ba ang environment mo? No? Toxic ba ang mga kasama mo? Again, stress rin yun, ano? Stress factor din yung mga ganon. Household exposure, yan. Yung mga ginagamit natin sa sa mga ako nga, nag-start na ako from the kitchen, no? From the kitchen, at saka yung mga ginagamit nating mga condiments. Ayan, ako, very choosy tayo at saka Cleaning agents. Yeah, the cooking ware, no? Especially sa food. And then, yung mga exposure natin sa pollutants, ano yan, yung pag-use natin ng mga plastics, no? By the way, mamaya, no, pag didiscussan natin, are we fond of using plastic in our food? Are we going to heat our food in a plastic container? May mga research na po din yan na nagkukos talaga ng toxic effect in our system. Okay? So, And let's pag-usapan not natin forget yan. yung medical treatment mismo. Ay, oo, yes. Diba? Like, Yung chemotherapy itself can cause another cancer. And radiation or medicine that decrease the immune system, hormonal drugs for the ladies. Right. Yun, may connection din yan sa cancer. Kaya it's very important that you know this information so that you know the pros and cons, no? And then you have a very wise decision. Remember, itong katawan ninyo, siya yung tatanggap ng gamutan. Kaya stay tuned with us para hindi po kayo mawawala o magkaroon ng deviation sa mga decision making po ninyo. And a wise decision with a prayer, asking the Lord for wisdom is the best of all, no? Okay, so with that, abangan po ninyo for that episode of Toxin Around Us. We will have another episode regarding this. Ito po naman yung mga substances that cause cancer. No? Proven na. Proven na siya. Proven na siya. Yes. Okay. So, see you on our next episode. Daghang salamat po sa ating mga Thank you, doctors. Doc. At sa inyong mga nagsubaybay sa ating episode na ito dito sa New Start. I hope na marami po kayong natutunan sa topic natin for today. Yes, kung gusto ninyo nga magpakonsulta sa lahat ng mga clinics namin, especially in Ozone Med Bacolod, Ozone Med Cebu, and Ozone Med Davao, please scan nyo po yung QR code na inyong nakikita sa buong episode na ito at makakakuha kayo ng special privileges and discounts sa inyong ozone therapy sa mga branches na yan. Okay? At huwag niyo pong kalimutan i-share to sa inyong mga kakilala para mas marami po tayong matulungan. To know more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, or our website, www.ozonmedclinic.com. Please follow us on all of our social media accounts on Instagram and sa TikTok. Ako po si Deborah. Magkita-kita ta sa sunod nga episode din hilang sa CCTN Channel 47 o sa lahat ng mga local cable channels sa Visayas at Mindanao o kamo nga mga nagtanaw sa online, please i-share ni na episode para sa tanan. Ako si Jure and you are watching New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk, Season 3. Atangin next week. There's no parang exact study ito. Pero isa sa pinakamalaking center dito sa Philippines. Nag-study pa lang sila from 2018 to 2020. Meron na silang mga cases of parang 115 to 566 per 100,000 na population na patient. Ano ang kahalagahan nito? Bakit natin to dapat intindihin? Well, yung brain tumor po kasi is parang kahit anong bukol na nasa loob ng utak po natin. Hindi ibig sabihin na ito ay
cancer na agad. Pwedeng ito ay benign or pwedeng ito ay cancerous. Pero kahit benign po ito, ay malaki yung magiging epekto nito sa utak po natin. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.